Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit at saka controversial na topic tungkol dito kay Pi Network. Yan, bakit nga ba biglang bumagsak ang presyo ni Picoin at posible ba itong bumaba pa sa presyong 0.10 or 10 cents? Oo po, tama ang narinig ninyo. Mula po sa dating presyo nito na $3 nitong nakalipas na buwan ng February, ngayon ay bumagsak na ito sa halos 0.44 na at may posibilidad pa raw itong bumaba ng halos 60%. Pero bakit nga ba? Ano po talaga ang nangyayari sa likod ng Pi Network? May pag-asa ba ito o tuluyan ng malulugmok ang project na minsan ay pinaniniwalaan ng milyong-milyon? Kaya sa video na ito ay atin pong hihimayin ang apat na mga dahilan kung bakit posibleng bumagsak pa ang presyo ni Picoin sa 0.10 or 10 cents. At atin din aalamin ang epekto nito para sa atin bilang mga crypto holders at investors ni Picoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang Pi Network at bakit ito sobrang napakasikat? Ang Pi Network ay isa po itong crypto project na naging viral sa social media dahil po sa ideya nitong makapagmina ng crypto gamit lang ang mobile phone. Ang konsepto nito ay gawing accessible ang cryptocurrency para sa mga ordinaryong tao, lalo na sa mga walang kakayahang bumili ng mahal na mining rigs tulad ng kay Bitcoin. Dahil dito ay umabot na po sa mahigit 60 million ang users nito. Pero habang tumatagal ay unti-unting nawawala ang tiwala ng marami sa project na ito. Kaya bakit kaya? Ayan, bakit bumagsak ang presyo ni Picoin? Sa nakarang linggo ay bumagsak na po ng halos 20% ang presyo ni Picoin sa loob lamang ng 24 oras. Ayan, napakaiksi ng time frame na yan. Ayan, napakabilis ng kanyang binagsak. Mula po sa top 30 na ranking ng cryptocurrencies, ngayon ay wala na ito dito sa ranking na yan. Ang market sentiment, yan, ano naman ang kanyang market sentiment? Bearish na bearish o puro negatibo. At ang dahilan, yan, ano po yung dahilan? Marami. Yan, at pero dito, pag-uusapan lamang po natin yung apat na pangunahing dahilan o rason kung bakit lumalakas ang hinala ng mga eksperto na babagsak pa ito sa presyong 0.10 or 10 cents. Ayan. Dito po tayo sa unang dahilan. Ayan, ang unang dahilan ay ang tinatawag po na mass sell-off risk. Ayan, ano nga ba ito? Mass sell-off risk na ito. Ayan. Imagine po natin na meron pong 60 million users ang Pi Network at karamihan po sa kanila ay hindi pa nakakapag-complete ng KYC or Know Your Customer. Ngayon kapag biglang pinayagan ng system na mag-KYC ang lahat at ma-verify ang kanilang identity, malamang marami sa kanila ang magbebenta agad ng kanilang Pi coins. Ayan, at bakit? Kasi wala namang tiyak na gamit ang Pi coin ngayon. Kaya ang tendency ay magkakaroon ng panic selling. Ma-overwhelm ang market at tuluyang bumagsak ang presyo. Take note po, may 6.79 billion na Pi coins sa sirkulasyon ngayon. Pero ang max supply nito ay 100 billion. Kaya ang ibig sabihin nito, ayan, ano po ang ibig sabihin nito? Malawak pa ang posibilidad ng dilution ng coin value. Ayan. Pangalawa, ang pangalawa po ay wala pa sa major exchanges. Ayan, wala pa siya sa mga major exchanges. Kaya malaking problema ito. Ayan, yes po. Sobrang laki ng issue na ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin listed itong si Picoin sa mga major crypto exchanges tulad po ni Binance at saka Coinbase. Kung ang isang coin ay hindi po ma-trade sa mga top tier platforms, nawawala ng tiwala ang mga investors. Ang liquidity ay limitado lamang at ang presyo ay nagiging unstable. Sa ngayon ay nasa mga mid-level exchanges lang ang Picoin tulad po ng OKX at saka Gate.io. Pero tandaan,
ang mga ganitong platforms ay may limitadong exposure sa mass investors. Kaya ibig sabihin ay mahirap po para kay Picoin na lumago o lumaban sa iba. Ayan. Pangatlo ay ang mahinang market. Ayan, mahinang market. At paano po ito nakakaapekto kay Picoin? Sa kasalukuyan ay may kaba sa buong crypto market. Si Bitcoin po ang pinaka-leader ng lahat ng crypto at siya po ay naglalaro sa ilalim ng presyong $70,000. Ayan, kapag bumaba pa ito, malaki po ang posibilidad na magkakaroon ng sell-off sa lahat ng mga altcoins. Kasama na po rito si Picoin. At dahil speculative asset pa rin itong si Picoin, ibig sabihin ay mataas po ang risk at wala pang solid utility. Mas mabilis po itong naapektuhan ng negative market movement. Ayan. Pang-apat o panghuli ay ang stagnant utility growth. Ayan, wala pong malinaw na utility. Kaya ano po ang silbi ng Picoin? Isa po sa pinaka-importante sa isang cryptocurrency project ay utility o gamit sa totoong mundo. Kung hindi po ito magagamit sa mga negosyo, pagbili ng produkto o services, walang dahilan para hawakan ito ng matagal. May mga nabanggit na project tulad po ng Zito Realty at saka PiFest bilang possible real-world applications ng Picoin. Pero nasaan na sila ngayon? Wala pang malawakang adoption at tila hindi lumalawak ang ecosystem. Ang PiDAO Swap nga, naglabas na ng concern dahil sa delay ng kanilang Know Your Business or KYB approval. At meron na po tayong content dyan. Dahil dito ay napilitan po silang ilipat ang NFT launch po nila sa Binance Chain. Hindi mismo sa Pi Network. Malinaw na sinyalis ito ng isang malaking problema. Ayan. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari sa presyo ni Picoin sa mga susunod na araw? Ayon sa mga analyst ay posibleng bumaba pa ang presyo ni Picoin sa presyong 0.10 kung hindi agad-agad kikilos ang Picore team. At ang current forecast, bumaba pa sa ilalim ng 0.40 sa susunod na buwan. Kaya kung hindi po magawan ng paraan ang KYC process, listings at saka utility growth, tuluyan na pong mawawala ang tiwala ng community. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Marami pong Pinoy ang nainganyo dito kay Pi Network dahil sa libre ito at mobile app lang ang kailangan. Pero ngayong bumabagsak na ang presyo at walang malinaw na development, nalalagay po sa panganib ang effort at oras ng maraming kababayan natin. Kung isa ka po sa mga nagmina ng Picoin sa simula, malamang ay umaasa ka na balang araw ay magiging malaking halaga ito. Pero sa kasalukuyan, hindi po ito ang direksyon na tinatahak ng project. Dahil dito ay dapat po tayong maging extra careful at huwag basta-bastang maniwala sa hype, lalo na kung wala pang malinaw na gamit ang isang coin. Bilang panghuli ay ang masasabi ko po rito, ang ideya po ng Pi Network ay maganda naman pero kulang po sa execution. Yan, uulitin ko. Maganda naman po talaga ang kanilang ideyang ito. Kaso ay wala or kulang sa execution. Or meron ngang execution pero sobrang bagal. Ngayon ay maganda sana kung matutupad ang vision nila na maging accessible ang crypto para sa lahat. Pero hindi po sapat ang dami ng users kung wala namang transparency at saka development. Sa ngayon ay kung hawak po natin ay ang Picoin, obserbahan po muna natin ang takbo ng project. Huwag po tayong magpa-panic sell, pero huwag din po tayong maging bulag sa mga red flags. Tandaan po natin, dito sa mundo ng crypto, information at saka timing ang siyang susi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.